Hi guys! Ayun, dumating nga na naman ang pinakaayaw naming mangyaring lalo-lalo na sa mga anak namin. Dito nga ayan, may lagnat na naman si Laya. Pero kung makikita nyo dito, nakangiti pa din siya. Oh. Di nga namin alam kung anong panagmula naglagnat at alas 11 na rin kasi to ng gabi. Napagod nga siya dito kakahiga kaya ayan, nagpakalong sa akin. Ayaw niya nga dito humiwalay. Alam naman natin ng mga baby talaga laging ganyan. Nung gabi nga na yon na bago siya matulog ay napaka-hyper niya pa, napakasaya niya pa dito. Bakit kaya ganun guys no? Yung tipong kapag natutulog yung anak natin pagising may lagnat na. Alam ko marami rin sa atin na nakaka-experience ng ganon. Kinabukasan na nga to at ayan lalong tumaas ang lagnat ni Ate Laya natin. At ito mabot na sa 38.6. Kaya agad-agad namin kinontak yung pedya ni Laya. Kaso yun nga may meeting mamaya pa daw alas 7 ng gabi. Kaya wala kaming choice kundi maghintay. Nakapagpahinga si Laya dito ng konti. At kung mapapansin nyo andito nga pala yung mga kapatid ko at si Mama. Dahil yun nga inutusan ko na pwede sila muna magbantay kay Katkat at ipapacheck up namin si Laya kaso late na yung reply ng doktor, andito na si Mama. Dito nga akala ko magiging okay na si Laya dahil nangungulit na. Kinukulit niya nga dito si Mama na panggabi ang trabaho wala pang tulog. Ginising ba naman ni Laya dito para itanong kung kanino lang tong electric pan na hawak niya at yun makipagbardagulan. Muwi na nga sila Mama dito dahil may pasok pa siya mamayang alas 7 ng gabi at dito si Laya natuwa na naman ako dahil ayan ang sobrang daldal na naman niya. Sikat-kapsik dito? Ako, iyak si Katkat. YouTube siya. Tapos nautog tapos nautog siya dito. Tapos Ito ang pasa. Hindi. Put mo na kasi natin. Alas 7 na nga dito at kinontak na namin yung doktor ni Laya at confirm andun na nga daw siya, hinihintay kami. Kaya kung mapapansin nyo dito, agad-agad kami kumilos para papuntahan ng pedya ni Baby Laya. Sumakto nga rin yung oras ng inom ni Laya ng gamot niya kaya ayan, pinainom na muna namin bago kami dumiretso. Nadura pa nga dito ni Baby Laya yung unang inom niya ng gamot kaya ayan, umulit kami. Nakaharang nga pala dito ang Mami Lilin kaya hindi niya nakita na very good si Laya, uminom siya ng gamot. Nakarating na nga pala kami dito guys at ayan, chinecheck ni Doc kung may tonsil ba ang ating Baby Laya. Lala munang check dahil yun nga by 4 ayun ang sakit nila. Kung naalala nyo nga yun, sabay pa sila ni Katkat nagka-tonsil. Ang laki na nga talaga ng improvement nila dito dahil nakikinig na siya at alam niya na yung mga sinasabi ng doctor. Ma-share ko nga lang dito si Doc Campo na yun ang pedya ng ating Baby Laya at Baby Katkat. Nagalit pa nga yun sa amin dahil sa suot ni Laya, hindi daw sisingaw yung init. Paano ba naman daw kasi balot na balot, naka-bejes pa yan, naka-jacket, tapos naka-t-shirt pa yan sa loob at naka-leggings. Sabi niya hindi daw sisingaw yung init kaya wag daw sa susunod ganyang pasuot. Kaya pag uwi daw, ihubarin daw agad. Inabot na nga dito kay Mami Lin yung reseta. Tayo guys, magpapalaboratory ang Baby Laya natin. Kukunan siya ng dugo at ihe. Niresetahan na rin siya ng gamot sa lagnat. At alam niyo na guys, antibiotic. Thank you nga pala kay Kuya Philip natin. Ayan guys, yung tricycle driver na sobrang solid at maaasahan. Kung naalala nyo guys, siya yung binigyan natin ng cellphone nung birthday niya. Papunta na nga pala kami dito ng Mercury. At dito nga ayan, si Mami Lin siya na ang inututan ko na bumili. Paano ba naman kasi sila nga ay ayaw magpalapag, tumataas na naman ang kanyang lagnat. Tanging hiling lang namin ng Mami Lee na sana talaga gumaling na ang Baby Laya namin dahil di kami sanay na ganyan siya. Yun nga guys, pag nakainom na siya ng antibiotic, sana talaga maging okay na. So yun guys, yun na siguro nagtatapos ang ating vlog. So yun guys, abangan nyo bukas ang result ng ihe at dugo ni Baby Laya. Sana walang malubang sakit or what. So yun guys, thanks for watching. Bye!